Kabanata 25 over. Ha? Lito ko siyang tiningnan. Sa mga nagdaang taon, ako ang laging bumibitaw sa aming dalawa. I drop him easily because of my insecurities. I drop him like our love didn't matter to me when in fact, it was everything. I don't know why I do that exactly. Baka gusto kong unahan siya para hindi ako ang kawawa sa huli. O baka gusto kong tingnan kung hahabulin niya ba ako dahil kung totoong mahal niya nga ako, magsisikap siyang ayusin kami. Hindi ko alam kung alin talaga ang rason ko. Basta ang alam ko, kung hindi lang matatag si Achilles sa relasyon namin, wala na kami ngayon. Honestly, I sacrificed a lot for us but he was the reason why we're still together after all those hurdles. Kaya oo, mahal ko siya. Pero alam ko na mahal niya rin ako. Maghiwalay na tayo. Ulit niya. Saka lang siya unti-unting bumaling sa akin pagkatapos sabihin ulit iyon. He looked miserable. There were tears in his eyes, but his face was stoic, almost as if he's trying hard to be firm about it, as if trying to act cold. Kilala ko si Achilles, at kung sa nagdaang taon ako ang mahina sa aming dalawa. Gusto kong patunayan ngayon na hindi na maulit iyon. I know he loves me. I'm sure of it. I am not going to let my insecurities win this time. There was no way he'd break up with me willingly. There was no way he'd turn his back on me. He loves me. He has no riches, no family, no other possessions, no fallback. He only has dreams. And yet, he was ready to give up his dreams just so we could be together. That evidence is more than enough to say that his love for me is deep-rooted, and that even if I know I love him so, I know that he loves me even more. Anong sinasabi mo? Halos matawa kong tanong. Nalilito ako. At first, I thought his words were influenced by my parents. He wants me to follow them despite everything. Hindi ko nga lang maintindihan kung talaga bang kaya niya akong isuko para doon o may iba pa siyang nakikitang paraan. Hindi ba nagkasundo na tayo? Umuwi ka na sa inyo. Achilles cut me off. Marem! Then I heard my brother, Kuya Ramos, behind me. Namilog ang mga mata ko. Nakita kong nag-angat ng tingin si Achilles sa kung sino mang nasa likod ko. Uuwi na siya. Si Achilles. Agad-agad kong binalingan at nakita nga ang kapatid ko. He is surrounded by our bodyguards. It was as if they were chasing criminal. Gusto kong pumiglas pero saglit lang ang kagustuhang iyon. Somehow, the thought of Achilles' words never got through me. And now it makes sense why he said that. Nandito si Kuya. Siguro kanina pa lang nang nawala ako sa date namin ni Godancio, pinaghahanap na ako. Of course, one of the places they would suspect is Castellana, where Achilles is, kaya baka kanina pa nag-aabang si Kuya dito. Nilingon ko sa Achilles, hindi siya nakatingin sa akin. Nakapirmi ang mga mata niya sa kuya ko. I don't believe that he actually wants to break up with me. I know he's just pretending that he wants to, dahil nariyan si Kuya. Let's go, Maria Emilia. Si Kuya Ramos na mariin ang tingin sa akin. Alam kong nautusan lang siya ni na mama at papa at paniguradong lito pa siya sa nangyayari ngayon. I'll come back. I'll find a way, okay? Hintayin mo ako dito. Sa mahinang boses, tama lang na marinig ni Achilles pero hindi ni Kuya. Sige na, Ramos, iuwi mo na siya. Ulit ni Achilles. Hindi pa man ako tapos sa mga bilin ko sa kanya, nilapitan na ako ng mga bodyguards. I think that conversation is enough though. I know Achilles won't just drop me. There had be a reason, something we both can't talk about at the moment because we are not alone. Kaya alam ko na nagpapanggap lang siya. May kaunting takot sa akin na baka totoo ang sinasabi niya, pero kung totoo man yon at ang dahilan niya ay dahil ayaw niyang suwayin ng mga magulang ko, kayang-kaya ko siyang kumbinsihin. Those were the only two possible reasons for his sudden change of mind, sudden coldness. Hindi ako naniniwala na mariin ang desisyon niyang iyon. Alam kong kayang-kaya kong baguhin ang isipan niya dahil mahal niya ako. You don't need to drag me! Sasama ako! Sigaw ko para hindi na nila ako ituring na kriminal. Nagmarcha ako sa sasakyan. I looked at Achilles for a while but he showed no signs of remorse or whatsoever. He really must be pretending. Tama nga naman, mahuhuli din naman kami. At ano ang laban namin sa maraming bodyguards ni Kuya? Maybe this is the right step. I should fool my parents and pretend that I'm no longer interested with Achilles anymore. At sa sinabi niya kanina,
Maaring ganoon din ang gusto niyang mangyari. Hindi kami nakapag-usap ng maayos at nagkaliwanagan pero hindi ako naniniwala na totoong nakikipaghiwalay na siya sa akin. This morning, he was even willing to elope with me. Maghintay daw ako sa Manila, kaya lang ako ang pumunta dito. Kinagat ko ang labi ko. Ayan tuloy, nabuking kami. I hope you're happy now. Iritado kong sambit kay kuya. Inaamin ko, may kaunting pangamba ako sa isa pang naiisip kong rason na gusto niyang sundin ko ang mga magulang ko pero alam ko na kaya kong baguhin ang isipan niya. Kailangan ko lang ng oras, panahon para balikan at kausapin siya nang hindi kami iniistorbo ni Numan. If in case he indeed wants me to follow my parents, I will still need to pretend that I actually broke up with him and ended it all. Para makalaya ako at para sa huli, balikan ko siya at magkaliwanagan kami. I'm anxious not knowing his real reason, but one thing is for sure, I will do everything to be with him again. Nakatitig lang si kuya sa akin sa biyahe. Nakahalokip-kip at halata na palaisipan sa kanya to. Binalik ko naman ang mga mata sa bintana habang inisip ang lahat ng gagawin. Makausap at makumbinsi lang ulit si Achilles sa naunang plano namin. Kayo ni Achilles? Wala na kami. Agap ko para paniwalaan. Didn't you see? Tinaboy niya ako. Kuya Ramos' eyes remained on me. Malalim ang iniisip niya habang pinagmamasdan ako. My mind is preoccupied by the things I do and the things I've done. Ni hindi ko patuluyang napoproseso ang nangyari sa akin sa nagdaang linggo. Ang pagkukulong ni na mama at papa sa akin sa bahay. The times I tried to escape, being chased down by our bodyguards, and my strained voice from the screaming, it's all very traumatizing. Kaya lang wala akong panahon para isipin pa ang lahat ng iyon. I need to push myself to move on and think about what I will do next to truly escape my parents. I have no time to feel the pain and suffering from the past weeks has caused me. I have no time for my own feelings right now. I need to do something for our relationship to happen. Sa biyahe ko lang inisip ang buong plano ko, kaya pagka-uwi ko, handa na ako sa gagawin. Bowing a bit, I faced my parents when I got back from Castellana. Pinauwi siya ni Achilles. Narinig ko sa mahabang sinabi ni Kuya Ramos kay Papa. I didn't move. I had to look miserable. Alam kong ilang beses ko na tong nagawa. Paniguradong mas maingat na si Mama. Hindi niya inasahan na may ugnayan pa kami ni Achilles kasi pinaniwala ko siyang wala na sa akin ang pag-alis noon sa Castellana. Achilles didn't mean to me so she didn't bother. Now she must be more cautious. Bumaling si Kuya Ramos sa akin. Tumingin din si Papa sa akin samantalang si Mama kanina pa nakatitig habang nakikinig sa sinabi ni Kuya. Nilapitan ako ni Papa. Bumuntong hininga siya at hinawakan niya ang kamay ko. The heaviness of the past weeks suddenly caught up with me. Galit ang naiangat kong tingin sa kanya. He looked sad, torn, and weak. I'm sorry. I hope you're happy. Napapaos kong sinabi. Hindi siya ang para sa'yo, Iha. Kinagat ko ang labi ko para mapigilan ang nakakalunod na mga salita sa utak ko. Sino ang para sa akin kung ganoon? At bakit ikaw ang nagdidesisyon nun? Hindi mo hawak ang buhay ko kaya bakit kailangan mong makialam? You are my father, but I'm not a child. I know what I want and you have no say in it. At mukhang ganyan din ang tingin ni Achilles. I want to be alone in my room. Can I leave now? Nakita ko ang dumaang pag-aalala sa mukha ni Mama. Siguro dahil sa lumipas na mga linggo, nag-iiyak ako araw-araw para lang kumawala sa bahay na to. Pero ngayon, ako pa mismo ang gustong magkulong. I'm sorry, Emilia. Ulit ni Papa sa akin. Tinanggal ko ang kamay ko sa kamay niya at unti-unting umalis doon kahit pa wala namang permiso. Wala rin naman sa kanilang pumigil sa akin at simula sa araw na iyon, hindi na ako lumabas ng kwarto. Hindi ako nagreklamo, hindi na nagsisigaw at tumatakas. I was diligently stayed in my room for a week that it worried my parents. You should apologize again, si Mama. Pagkatapos ng linggong iyon, kinausap na ako ni Mama. She allowed me to chase my dreams, to become a model, to do whatever I want with my career. That was supposedly a big deal. Pero hindi na para sa akin sa puntong yon. Iyon ang dahilan kung bakit ako pinarusahan at dinala sa Castellana. Iyon ang dahilan ng ilang taon naming pag-aaway tapos ngayon bigla-bigla na lang magbabago ang isipan niya. Mas gugustuhin niya siguro iyon kaysa sa maging boyfriend ko si Achilles. It must be that important to her that she now lets me do anything for my career
and in return, I should stop seeing Achilles. Kaya unti-unti na rin akong bumalik sa dati. Bantay sarado pa rin pero hindi ako kailanman nagbigay ng pagdududa sa mga bodyguards ko. I attended events and had shoots for work again. I didn't talk about Achilles or even attempted to contact him again through my new phone. I made it seem like I was really moving on. You should apologize in person dahil nakakahiya ang ginawa mo sa unang date nyo. Natigilan ako sa pagkain. Nasa hapag kaming tatlo ngayon, kumakain. Ilang linggo na akong malayang nakakalabas-masok sa bahay. I can't say I fooled them completely when I still have restrictions and bunch of bodyguards. Yes, Mama, sagot ko. You should apologize by giving him another chance for a date, ulit ni Mama. Natigil ulit ako sa paghihiwa ng kinakain. Nag-angat ako ng tingin at tahimik na tumango. Gusto ko sanang ipakita na interesado ako pero hindi ko magawa. It's hard enough that I'm pretending to be fine after all that I've been through in this house. It's hard enough that I'm also pretending that I'm over Achilles and moving on with my life. Hindi ko na kayang pati ang pagkakagusto kay Gaudencio Sevilla, pepikiin ko pa para lang mapatunayan na hindi ko na gusto si Achilles. Alright, sagot ko habang iniisip ang pwede kong gawin. This time, I hope you don't leave him. Sinubo ni Mama ang pagkain bago nag-angat ng tingin sa akin. I nodded calmly and looked at my father. Nakikinig lang siya sa amin. By the way, you are scheduled to fly to Singapore this weekend? I knew she's looking into my schedule at ramdam ko rin na tinitrace ang mga tawag sa cellphone ko. Kaya puro trabaho lang ang activity ng cellphone ko in case na ganoon nga. Tama nga ang hinala ko. Yes, Mama, for a shoot. Alam ni Mama at Papa na magkaibigan si Marcos at Achilles kaya pinagbawalan kaming magkita. Hindi na ako nagpakita ng panghihinayang. Besides, Marcos is also busy with his own photography stints so it didn't hurt him. Hindi nga lang alam ni Mama at Papa na bukod kay Marcos, may isa pang tumulong sa akin, si Nikolai. We were in a commercial flight when I went back to Castellana last time. Kaya hindi nalaman ng parents ko na may tumulong sa akin sa pagtakas ko. Hindi nila alam ang tungkol kay Nikolai kaya siya lang ang mahihingan ko ng tulong. My plan has commenced the very first day I stepped out of our house and I am just buying my time now. Sana lang nakapaghintay si Achilles sa akin. Hindi kami nakapag-usap at nakapagplano na maayos sa huling pagkikita namin. Kaya naman kabadong-kabado ako sa mga plano ko. Mabuti na lang at nandyan si Nikolai. I'll line up for an ice cream. Sabi ko kay Dancio sa date namin. Katatapos lang namin kumain sa restaurant. Nakapag-dessert na kami pero dahil nakita ko si Nikolai na nakaupo sa isang ice cream parlor, kinailangan kong sabihin iyon. Hindi ko na hinintay na sumagot si Dancio. Naglakad na ako patungo sa pila at agad namang sumunod si Nikolai sa likod ko. Nagkukunwari ring pumila para sa ice cream. He already knows the drill. My bodyguards are around and we can't act like we know each other because they'll report to my parents. Dancio is also watching, so all the more we should keep it a secret. Did you confirm it? Agad kong tanong pagkapila niya sa likod ko. Nikolai sighed behind me. It's been more than a month since I started to plan this out. Kabado ako kung sumampa ba ng barko si Achilles o nanatili nga sa Castellana at sinunod ang bilin ko. Are you serious about this, madam? Bungad ni Nikolai sa akin sa likod ko. Bumuntong hininga ako. Hindi siya nilingon para hindi halata. Tinatanong mo talaga ako niyan? Natanaw ko ang umaaligid na bodyguards ko. Dancio waited on the side, unaware that I am talking to a friend while I am in the line for an ice cream that I don't even want. Well, yes, he is still in Castellana. Kinagat ko ang labi ko. I knew it. I know he wouldn't just leave me. Alam kong may prinsipyo siya pero hindi ako naniniwala na ipagpapalit niya ako sa prinsipyo niyang sundin namin ang mga magulang ko. I am above his dreams. I am his priority. His principles will bend for me. Hindi na ako makasagot sa tuwa. Nanatili ako sa pila, pinipigilan ang gumuhit ng ngiti sa labi. I've been smiling for the camera the past weeks but never really got a genuine smile. Ngayon pa lang. And I've plotted out what you want. He said botheredly behind me. Pinigilan ko ang sarili kong tumango at saglit na kumalma. Thank you, I said. But if your parents will find out, you won't have much time in your hands.
Nikolai pretended to be a client who wants to get me for their rattan furniture collection, kaya nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kaya rin ngayon, tinutulungan niya ako sa mga plano ko. Kung may kinuha silang bodyguard sa Singapore, that will mean it's only a matter of approximately 6 hours before they find out that you're not the model in the shoot. Hindi naman siguro aabot sa ganoon si Mama at Papa. You are heavily guarded right now, Marem. Pumipila tayo para sa ice cream para makapag-usap. Tingin mo ba hindi aabot sa ganoon ng parents mo? Kung aabot man, pagkalapag ng eroplano, didiretso naman ako kay Achilles at makukumbinsi ko siya agad. He sighed. I also got you a house in an unassuming town around Concepcion. Ngumiti ulit ako. Iyon ang plano. Bukod sa gawin ng plano, sinadya ko ring magtrabaho sa nagdaang linggo para magkaroon ng sariling pera. I earned the money I will bring for this plan. I know Achilles will want to shoulder all the cost of our new life, but I am also practical. Kung makukumbinsi ko nga siya, baka kailangan din niyang iwan ang trabaho. We can't afford him working under the command of my father when we are planning to elope. We will hide, cause I know my father will never stop looking for us. Concepcion? Ilang oras lang galing sa Castellana, hindi kayo mahanap doon. Sinisigurado ko. Gustong-gusto ko ng balingan si Nikolai. He had a huge part in this. Thank you, Nikolai. Hindi ko mapigilan ang utang na loob ko sa kanya. He sighed again, as if unhappy with my decision. You are rich, madam. Are you really ready to live that life for a different one? Malungkot akong ngumiti sa kawalan bago sumagot. I am unhappy, Nikolai. Do I really have to stay in this unhappy life? Bumuntong hininga ulit siya at saglit na tumigil sa pagsasalita. Alright then, the car will be waiting in Kalibo. Dumiretso ka na ng Castellana pagkalapag ng eroplano. You won't have time and you won't know for sure if your security will reach Singapore. That was the whole plan. Inimbita niya ako sa Singapore para maging modelo doon. Pinayagan ako ni Mama. Since it's out of the country, I will leave my entourage of bodyguards and my parents didn't say anything about having a bodyguard in Singapore. At kung meron nga, nagbayad na rin si Nikolai ng tao para magpanggap na ako pagkalabas ng airport. I will then be immediately returning to the Philippines after landing in Singapore. Kailangan kong umalis at tuluyang pumunta ng Singapore dahil baka tingnan ng parents ko ang mga dokumento para doon. I know that's a far-fetched idea, but they track my phone calls, so that means they are willing to find a way to check on my private documents. Kung sa pagbalik ko matunugan nila, siguro naman mabilis ko lang na makukumbinsi si Achilles. I will have time. Nikolai will try to stall the security when it's needed. I will have at least 6 hours to talk to Achilles, at kung tama ang hinala ko na gusto niya lang na magpanggap kami para hindi ako mapagalitan ng parents ko, that's more than enough time to convince him to run away with me. It is freeing to think that I am running away. Parang iyon na ang hinihintay ko para magsimula ang buhay ko. The time before today all felt like a prelude to living. It was like I wasn't really living before I ran away with Achilles. I want to be emotional about it, but all I feel is excitement. Ni hindi ko man lang pinanghihinayangan ang marangyang buhay. Ni hindi ko inisip na iiwan ko si Mama, si Papa, at ang mga kapatid ko. O siguro dahil alam ko na kahit wala ako, magiging maayos ang buhay nila. Kuya Ramos will marry Agnes and be happy. Mon will grow up to be a good man. My parents, I can't imagine them missing me in an emotional level. My parents will only get angry because I brought disgrace to our family. They won't even think about how they lost me. Lumapag ang eroplano sa International Airport ng Kalibo. My feet are almost trembling from the excitement that I was feeling. Maayos ang buong plano. Umalis ako kanina at sumakay ng eroplano papuntang Singapore. Hindi na ako lumabas ng airport at sumakay ulit pabalik. Nikolai is looking out for me, and he has hired a driver to drive me to Castellana right now to meet up with Achilles. My sandals touched the pebbled pathway of the entrance toward Achilles' neighborhood. Nagpalit ako ng damit kanina sa airport, from stilettos to sandals, from an occasional airport fashion to a short freeing white dress in preparation for a simple life. Nasa Bukana pa lang ako ng lugar, natanaw ko na agad si Achilles. I paused to look at his peaceful figure looking at the sea just behind their house. He is still here.
Alam kong nasabi niya na bumaba sila ng barko dahil may inaayos, pero mas gusto kong isipin na hinihintay niya ako. It's been almost 2 months since we last saw each other. Nandito pa rin siya. Hindi ko kaya maglakad dahil nanginginig ang mga binti ko. Kaya imbis na kumalma at lakarin ang batuhan hanggang sa buhangin ng dalampasigan kung saan nakatayo si Achilles, tinakbo ko na iyon. He is looking at the sea. Wala namang bangka na paparating. It was as if he's thinking deeply, and when I think about it, it felt like we were just resuming our last meeting, just this time, without my brother, and with a better plan on my hands. Tinakbo ko ang distansya. I was so excited that I didn't even give him a chance to turn around and see me. I was already hugging him from the back when he moved to turn. My tears fell when it dawned on me. My hard work has paid off. Ito na talaga yun. Hindi ako sumuko. I'm here, I said softly while hugging him tightly. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ng kamay niya sa palapulsuhan ko. Ramdam ko na pilit niyang kinakalas ang mga iyon. Nagpaubaya ako para tuluyan niya akong maharap at magkausap kami na maayos. I was smiling the whole time. Kahit pa nakita ko na iritado siya nang balingan ako. Thanks for waiting. Natagalan lang ako dahil inayos ko pa ang lahat at nagtrabaho ako para makaipon. I bought us a house and I arranged stuff for this to happen. Nung pinagsasabi mo, mariin niyang salubong sa hinabol kong mga salita. Napawi saglit ang ngiti ko pero agad akong nakabawi. A house for when we run away. Nasa conception lang pero siguradong hindi tayo... Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong, inignora ulit ang mga sinabi ko. My heart sank a bit. I was sure that he wanted us to pretend so I could get away that day. Ngayon pakiramdam ko, mali ako. Siguro ayaw niya talagang suwayin ang mga magulang ko. Ganun pa man, hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam kong makukumbinsi ko pa rin siya. Para umalis na kasama ka. Nagkasundo tayo noong huli nating pagkikita, di ba? I bought us a house. I worked hard for money. Hindi sobrang dami pero sapat na. Kaya ko namang mabuhay ng simple. Umuwi ka na sa inyo. His tone raised a bit. Ngayon, hindi ko na mabawi ang ngiti na nawala. Kunot-noo ko siyang tiningnan. What? You want me to go and follow my parents? Achilles, akala ko ba handa ka na ron? Hindi ba pupuntahan mo pa nga ako sa Manila dapat pero imbes ako ang... Ang sabi ko, umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. He shouted at me this time. Suddenly, the sound of the waves got drowned by his tone. The tranquility of the moment was disturbed by my pounding heart. Kaya mo yan, Marem? Kung inuuna niya ang kagustuhan niyang sundin mo ang pamilya mo, kaya mong kumbinsihin siya na unahin ka. Mahal ka niyan. Ang rason na gusto niyang unahin mo ang pamilya mo ay para sa'yo pa rin. Para ano? Sundin ang gusto ni Mama at Papa? Achilles, kaya mong talikuran ako dahil lang sa estado natin? Akala ko ba all this time you entered the academy and got the job to please my parents? Now that you're here and they aren't pleased, are you just going to give me up? Umuwi ka na sa inyo! He shouted as if those were the only words he knew. Bakit nga? I shouted back. Gusto mong sundin ko ang magulang ko? Tatalikuran mo ako? Oo! He snapped. Umuwi ka na. Wala akong panahon para makipag-usap para sa'yo. Umuwi ka na lang. Wala na tayo. I paused. I remembered the last time we saw each other. He seemed emotional. But this time, he looked angry. Wala na tayo? Seryoso ka ba dyan? Sabi ko, saglit na nayanig ang paniniwala. Umuwi ka na. Para kang sirang plaka! Umuwi ako para ano? Sundin ang mga magulang ko? Ang tagal ko na silang sinusuway. Ngayon pa ba ako susuko? Ang tagal nating nilihim ang relasyon natin dahil alam nating dalawa na ayaw nila sa'yo. Then fucking go home and follow your parents indeed. I have no time for you. Lumakad siya, umalis sa harapan ko. I turned to watch him go. Unbelievable. Sinundan ko siya habang nagsasalita. Pagkatapos ng sakripisyo natin, dahil lang ayaw ng parents ko sa atin, isusuko mo na tayo? Ang lalim ng pinagsamahan natin. Ang lalim ng pagmamahalan natin. Tapos... He stopped on his tracks and looked at me. Para bang may nasabi akong mali. Oo, sumusuko na ako. Kaya umalis ka na nga lang. Bakit ba ang kulit mo? Lalo lang akong nalito. I know my parents' opinion is a big deal to you, but is that it? Just because of that, you are going to throw me away? Minahal mo ba ako? I saw his eyes widen a fraction. It was as if I hit something in him. Dumaan ang galit at sakit sa mukha niya. Kilala ko siya. Halos basa ko ang ekspresyon.
It was as if he got angry because I questioned his love for me. But the expression changed immediately. Now, I don't know if I was just delusional or what. Wala na tayo! Suko na ako! Umuwi ka na sa inyo! Tigilan mo na ako! He worded it all very simply, as if I was a kindergarten unable to understand a complex explanation. Do you know what happened to me before we saw each other last time? Kinulong ako sa bahay na parang kriminal. Ni Mama at ni Papa Achilles, my own family treated me that way just because of us. I screamed all day and begged them to let me out. I wanted to see you. You had no clue what I've gone through, and I was sure if you knew, you'd rescue me. You'd beg my father to stop it. I know you'd take my side. No matter how much you respect my parents, you will take my side. I know. My tears fell. Nag-iwas siya agad ng tingin sa akin para bang hindi niya kayang makita akong umiiyak. Umuwi ka na. My heart sank more. At ano? Hayaan mo ako magdusa sa pamilya ko? They won't do that again. Just go home. They won't do that again because you broke up with me? Ganun ba? Sigaw ko. Just go home, Maria Emilia. We have no time! Kung malaman ng parents ko na wala ako sa Singapore para sa isang shoot, ipapahanap na naman ako at paniguradong hahanapin ako dito. Let's just leave! Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya. He harshly pulled his hand out of my hold as if disgusted of me. Tumigil ka! Offended of his sudden move and his shout. Ano bang problema mo? You were willing to elope with me, that's why I made a way. Now I found a way, you're backing out? Ano? Mas malaki ang respeto mo sa mga magulang ko kaysa respeto mo sa akin? His eyes shot back at me. Shut up! He said. Ang sabi ko, umuwi ka na. Nagbago na ang isip ko kaya wala na tayo. Nagbago na ang isip mo? I shouted that. I can't believe this. Bakit nga? Dahil gusto mo sundin si Mama at Papa? Ha? Ganun ba? Nasaan na yung mga pangako mo na magsisikap para sa ating dalawa? Na alam mong hindi ka naman tanggap kaya wala nang bago? Na hindi mo ako isusuko kahit na ayaw ng mga magulang ko. Nagbago na ang isip ko. Just leave. Nagbago na ang isip mo? Lalo akong umiyak. Achilles, ganun lang yon. Mahal mo ba talaga ako? His eyes snapped back at me again. He looked really pained watching my tears fall. Imbis na magsalita, muli lang niya akong tinalikuran. Naglakad ulit siya patungo sa bahay niya. I pulled his arms to stop him from his tracks and for him to face me. Tigilan mo na ako! Ang sabi ko, umuwi ka na! Banta niya sa akin. Bahagya akong nanliit. It was a different scene and feeling for me. I have never let myself feel unwelcome kasi kung alam ko na hindi ako gusto ng mga tao, mas una akong magpapahayag ng disgusto sa kanila. Ngayon, parang pinipilit ko ang sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. It was a temporary feeling though, because I know and believe that Achilles loves me. So running after him, even when I'm unwelcomed, is bearable, worth it. Hindi ako uuwi! Sigaw ko dahilan kung bakit hindi na siya nagpatuloy sa pag-alis. He looked attentive, bothered even. I planned all of this! I believe your promises! I believe that you will choose me despite my parents! I choose you! They are my parents but I still chose you! Alam kong ayaw mo ng ganoon. Alam ko sa prinsipyo mo gusto mo sundin ko ang mga magulang ko. Pero hindi na ako bata. I have a mind of my own. I have paths I want to take, and that path is this. If I had to burn bridges just to get my freedom, then I will. Paano pa mangyayari ang lahat ng yan kung sinabi ko na nga sa'yong wala na tayo? Hindi mo ba naintindihan? Ayaw ko na! My heart was stabbed by those words, but still I remained firm. I know him. He loves me. Hinihiwalayan mo ako dahil gusto mong sundin ko ang mga magulang ko? Pinag-isipan mo ba yung mabuti, ha? Sa pagkakaalam ko, ilang taon na tayo mag-boyfriend. Napag-isip-isip mo na ang lahat ng to. Didn't you prepare for this? Na hindi talaga tayo matatanggap kahit pa yumaman ka at tumaas ang posisyon mo sa Navy? Kahit pa yumaman ako, o tumaas ang posisyon ko sa Navy, o tanggapin ng mga magulang mo, hihiwalayan pa rin kita. Wala na tayo, Marem. Umuwi ka na sa inyo. Kalimutan mo na ako. Napaawang ang labi ko. Unti-unting bumuhos ang panibagong luha ko. Nakatitig siya sa akin kanina pero ngayon lumandas ang mga bagong luha sa pisngi ko. Napakurap-kurap siya at nag-iwas ng tingin. Achilles Riago looked so good even when he was hurting me. He looked like a ruthless and merciless god.
Kahit tanggapin ng mga magulang ko, hiwalayan mo ako. Marahan kong sinabi sa nanginginig na labi. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumingin sa akin, natili ang titig niya kung saan. I breathe in and breathe out slowly. I can feel my heart burning and my mind brimming with wrath because of those words. But I stayed calm. I know him. Paulit-ulit ko yung inisip na parang dasal sa gitna ng impyerno. I know him. He loves me. He loves me so much. I am his life. I know him. He loves me. Bakit? Bakit ayaw mo? Kung tanggapin tayo ng mama at papa, bakit ayaw mo pa rin? Umuwi ka na. Stop saying that and tell me why! I cut him off. Hindi pa ba sapat yon? Ayaw ko na nga, di ba? Ano pa bang gusto mong marinig? His voice was strained when he looked at me to say that. It was as if he was begging me to just follow him blindly. Ayaw mo na sa akin? Marahan kong sinabi. Oo! Nag-iwas ulit siya ng tingin. Parang may tumagos na bakal sa puso ko. Ayaw niya sa akin. Isang buwan! Isang buwan! Ayaw mo na sa akin pagkatapos na isang buwan! Hindi siya sumagot. I worked hard to finally do this with you. Isang buwan mahigit. Tapos uuwi ako dito at sasabihin mo na ayaw mo na sa akin. He was frozen. Ano? Achilles! Pag-isipan mo ito mabuti. Uuwi na ako sa bahay sa Concepcion. Doon ako maghihintay sa'yo. I will tell your parents where you are. I won't need time to think. I am sure of my decision. Mariin niyang sinabi nang nakabawi. Umawang ang labi ko. Hindi naintindihan ang mga sinasabi niya. Talaga? Gagawin mo yan? Umiiyak ako kani-kanina pa pero ngayon gusto kong matawa. Is this for real? This can't be real. I know him. He loves me. You know, I imagined our life together in a simple, secluded place. We will work and live simply and peacefully. Tama na, Maria Emilia. Ang sabi ko, wala na tayo. My decision is absolute. Nothing will change my mind. Bakit? Hindi na naman siya sumagot. Sabi mo, kahit yumaman ka, matanggap ng pamilya ko, ayaw mo na. Bakit? Hindi pa ba sapat yon? Ayaw ko na nga. Ayaw mo na sa akin? Hindi mo na ako mahal? Matapang kong sinabi kahit na sobrang sakit na. He didn't move again. I can feel that he's scared or at least tensed. Humakbang ako palapit. Bumagsak ang mga mata niya sa mga paa ko, parang binabantayan ang distansya namin. I quickly closed our distance until he's almost reachable. Tumingkayad ako ng kaunti pero agad siyang umatras na para bang nakakadiri ako o nakakapaso. Umuwi ka na. Hindi mo na ako mahal? Ulit ko. Sinusubukan lumaban kahit hirap na. Ngayon, tumigil na ang mga luha. I sensed his reaction. He's scared, conflicted. Hindi mo na ako mahal, Achilles? Marahan ko sinabi. Umuwi ka na. Hindi mo na ako mahal? Ulit ko. Hindi na siya nagsalita. Mariin ang titig niya nang nag-angat ng tingin sa akin. I smiled. It felt weird to have tears on my face and now my lips are stretching for a mischievous grin. Sabihin mo nga, hindi na kita mahal. Halos malambing kong sinabi. Wala na tayo. Iyon ang sinabi niya. Sagutin mo muna ako. Mahal mo pa ba ako? This time, I saw how he firmly closed his lips. Bakit hindi mo masagot? Sabi mo, ayaw mo na, di ba? Sabi mo, wala na tayo. I said, slightly getting angrier. Hindi ko maintindihan. Wala na kami? I really think he has other reasons. I still think that he wants me to follow my parents. He bluffed about how he still won't take me even when my parents allow us. Pakiramdam ko, iyon ang pinakarason niya. Wala kasing iba na pwedeng maging dahilan ng pagtalikod niya bigla sa akin. A part of me still doesn't believe anything though. Pakiramdam ko, nakikipaglaro lang ako. It was a painful and stupid game. I don't get why he's playing with me. But the other part of me is hysterical and terrified that maybe he really meant it. After all, he had firm principles. He wouldn't lie for anything. Kung ayaw mo na sa akin, edi ibig sabihin nun, hindi mo na ako mahal. I accused him. Lalong dumiin ang titig niya sa kawalan. Nagkakasalubong na ang mga kilay at mukhang pinipigilan ang sarili magsalita. I am not a violent person but I couldn't control my overwhelming feeling anymore.
I have the urge to push his chest, to knock some sense out of him so he would tell me the truth. Ano? Hindi mo na ako mahal? O minahal mo ba talaga ako? His brow furrowed more at my new questions. That was the only reaction he had. Naniniwala akong minahal niya ako, mahal niya ako, pero hindi ko mapigilang isumbat sa kanya iyon dahil hindi ko na naintindihan. Ano? Achilles! I screamed. Iritado, galit at takot, hindi ko na napigilan ng sarili. I pushed his chest and even almost punched it weakly. Sagutin mo ako! I cried. Dahil ba to kina mama at papa? Bakit ba ang kulit mo? He snapped at me. Wala na nga tayo! Umuwi ka na! Ano pa bang eksplanasyon ang gusto mo? Hindi ko maintindihan! We are in a relationship for years! We planned our future together! We conquered obstacles together! So I don't understand this at all! Hindi pa ba sapat sa'yo na ayaw ko na nga? Can't you respect that and leave, Maria Emilia? Alam kong kanina niya pa paulit-ulit na sinabi iyon pero parang ngayon lang nanuot sa mga buto ko ang sinabi niya. He looked carried away by our argument. Diretso ang titig niya sa akin habang sunod-sunod na sinabi ang mga huling sinabi kaya nanuot ng husto sa puso ko iyon. All this time, even when I cried, I really believed and hoped that he didn't mean this, that he just really wants me to follow my parents. Pero sa pagkakataong ito, sa mga huling sinabi niya, medyo lumamang ang kaisipan kung totoo ang mga sinabi niya. Ayaw niya na nga sa akin. Gusto niya na nga kaming maghiwalay. Hindi mo na ako mahal? Marahan at nanginginig ko ang sinabi, nangihina. Fresh tears pulled in my eyes and they quickly poured on my damp cheeks. My lips quivered as I tried to gather all my thoughts along with the pieces of my broken heart. Is this really true? No, I know him. He loves me. I am his life, his dream. His world is dark without me. He was ready to give up everything for me. I am his home. Hindi mo na ako mahal, Achilles. Punong-puno ng hindi sinasadyang pagmamakaawa ang boses ko. He bowed and closed his eyes, but the tears escaped. My tears poured more. I don't understand. You love me, right? Hindi ba mahal mo naman ako? Nanginginig ang boses ko. Lalo lang siyang pumikit. He abruptly wiped his eyes using his index finger and thumb. Umuwi ka na lang, he said breathily. Hihiwalayan mo na ako? Nagsusumamo na ang boses ko kahit hindi ko sinasadya. Hindi siya sumagot. He bowed again and cursed a little because tears dropped from his eyes again. Lumapit ako at sinubukan siyang hawakan sa nanginginig na kamay. I got a hold of his shirt and when he noticed, he tried to step back. Hindi mo na ako mahal. My voice broke. He opened his eyes but they remained down. He has wiped his tears away. Hindi siya makatingin sa akin at matigas ang ekspresyon. I moved my hand. Nakakapit pa rin iyon sa damit niya. His jaw moved when he realized that I haven't let go. You're lying, right? You love me so much, right? His lips parted. He looked struggling to breathe. I saw new tears drop from his eyes but he wiped them away immediately. You love me, right? I said in small shaking voice. Achilles? We both heard a different voice. Sabay naming nilingon kung sino iyon. Alana looked shocked to see us. Natigilan siya sa paglalakad habang yakap ang ilang libro. Naka-uniforme siya at mukhang pauwi kung saan. Wala akong panahon para sa kanya ngayon. Wala akong panahong isipin siya. Ilang taon ko na siyang hindi naiisip at hindi na siya naging dahilan ng pag-aaway namin ni Achilles. Achilles was true to his word when he said that he didn't mind distancing himself from his then friends for us. Kaya lang alam ko ring hindi may iwasan. Nasa Costa Leon na kami at taga rito siya. Kumawala si Achilles sa hawak ko. I calmed down and waited because I was very sure that he would just make her leave so we can talk more. Pero nang hindi ko narinig ang pagtaboy niya at hindi din siya agad bumalik sa akin, napabaling ulit ako sa kanila. I caught them talking secretly, or at least because I couldn't hear it. Natanaw ko ring bumaling si Alana sa akin, may takot sa mga mata habang lalong niyayakap ang mga libro niya.
Annoyed that he has not made her leave or even come back to me so we can talk more, I turned to them. Hindi ko na napigilan ang mabilis na pagbulusok ng galit ko. Nag-uusap kami ni Achilles. Pwede bang umalis ka muna? Alana's lips parted. She was about to say something when Achilles faced me again. Ikaw ang umalis. Bigla ako nanlamig. Galing kay Achilles, bumaba ang mga mata ko kay Alana. Bumalik ulit kay Achilles pagkatapos ng ilang sandali. Achilles looked sure. The hurt in his eyes was still visible but his certainty about a decision was more prominent. Umalis ka na, Marem. Bakit ako ang aalis? Nag-uusap pa tayong dalawa. Siya ang paalisin mo. Ang sabing umalis ka na! He shouted so loud I closed my eyes and jumped a little. Bakit bang kulit mo? Sabing wala na tayo. Ayaw ko na. Ano bang hindi mo naintindihan, ha? Umalis ka na. Hiwalay na tayong dalawa. Tumigil ka na! He sounded so desperate and loud. Hindi ko maalala kung kailan ako nasigawan ng ganoon kalakas. Parang punong-puno na siya. Parang sobrang nakakapagod na. Nakakapagod ako. Nakakapagod sagutin ang mga tanong ko. My tears swelled but my rage was even greater this time. Bakit nga? Hindi mo ba ako sinasagot? Bakit mo ako pinapaalis? Bakit mo ako hinihiwalayan? I said I had enough! Which part don't you fucking understand? His harsh and blatant voice made me flinch. Tears has caught up with my rage this time. Seeing them on the same side together, while my heart is broken, is shaking my faith and trust for him. Bakit nga? Ano? May mahal ka ng iba? Sino? Yung babaeng yan? Kaya mo ako iiwan? Ano? Bakit hindi mo maamin? Diretsuhin mo na lang ako. Dati ko pa naman kayong pinagdududahan, di ba? Eh di totoo nga ang mga pagdududa ko. Ha? Na may namamagitan nga sa inyo? Oo! He cut me off with a loud answer. I froze. Napakurap-kurap siya. His face hardened more as he licked his lips. Umalis ka na. Marahan niyang sinabi. Umuwi ka na sa inyo. May namamagitan sa inyo? I asked quietly. Achilles firmly closed his lips. I looked at Alana. She looked shocked. Bagsak ang mga mata sa lupa habang nakikinig sa amin. Kanina pa basag ang puso ko pero ngayon parang dinurog pa lalo ito. I then shook my head and smiled a little. Hindi ako naniniwala. Alam kong ako ang mahal mo. He then looked at me with bloodshot eyes and damp cheeks from his tears. Please leave. We're over. We're done. Hindi ako naniniwala! I screamed hysterically. Alam kong ako ang mahal mo! Hindi ang babaeng yan! You have no communication for years! You don't love her! You even cut the cords for me! Kaya hindi ako naniniwala, Achilles! Achilles then looked at me with merciless eyes. Then suit yourself! Just don't bother us cause I won't forgive you! Achilles held Alana's hand and pulled her as they both walked out in front of me.